Piolo. Amen! At ibibili kita ng pantalong uso ngayon. Amen! Ikaw, nanay, mahal mo ang anak mo at ipinagkatiwala ng Diyos yan sa iyo para iayos ang buhay niyan. Kaya yung mga nanay na nagtotolerate sa kanilang anak, mali na yung anak, sino mag-aayos ng buhay niyan kundi kayo mismong magulang? Kung yan talaga'y malambot, bahala ang Diyos magpatigas dyan. Ang tungkulin ninyo bilang magulang, huwag niyong aalisin. Anak, mag-igib ka. 2 timba, ha? Kaliwat ka ng braso. Huwag isa lang, lalaki kayo, matigas kayo. Kaya mo yan! Ang problema, yung magulang, anak, ang ganda ng Barbie doll. Pag-iipunan ko yan para sa'yo. Kayo mga magulang, may karunungan kayong taglay mula sa Diyos. Amen! Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Nang gawin niyo ba yung mga anak niyo, wala kayo sa isip niyo? Sagot nga kayo, nanay at tatay. Nang gawin niyo ang mga anak ninyo, magkatalikuran ba kayo? Oh, walang nanay at tatay dito, walang pumapalakpak eh. Ha? Kung paano nyo nagawa ang mga bata niyan dahil sa karunungan galing sa Diyos. Kaya perfect yan. Nang lumabas yung lalaki yan, lalaki talaga yan. Tingnan mo, ano ang unang-unang tinitingnan paglabas ng bata? Ano? Ang buhok ba? Mataba? Hindi. Babae ba yan o lalaki? Amen! Ha? Kaya kung ano ninyo, paano nyo nakita mga anak ninyo nung unang-unang umuha yan, kung nakita ninyong lalaki yan, panatilihin yung lalaki yan. Tulungan yung magpakalalaki yung mga anak ng lalaki. Kaya nga yung tatay gustong-gusto anak na lalaki para dadalhin yung apelyedo niya. Ang pangalan ay Ricardo. Nung lumaki ay Richie na. Ricardo. Naging Rica nung lumaki. Ha? Meron kayong anak na ganyan, dali niya sa bundok. Igapos niyo sa puno na maraming langgam. Pag hindi yan, tumigas sa kagat ng langgam. Karunungan galing sa Diyos. Huwag niyong papakawalan. Ginawa lalaki ng Diyos, hindi babae. Kaya lalaki ka, magsuot ka ng damit na panlalaki. At huwag kayo maghihikaw. Ang hikaw, pandagdag kagandahan sa babae. Kaya kayo mga lalaki na narito, huwag kayo mag-a-attempt magpabutas ng tenga nyo. Nire-represent na ninyo ngayon ang Diyos. At ang tao ay nilikhang kawangis ng Diyos. Wala, nakarinig. Ang tao ay nilikhang kawangis ng Diyos. Kapag lalaki ka, magpakalalaki ka. Matigas ang iyong mga braso. Para parangalan mo ang Diyos. Sapagkat itatayo nyo ang bayan ng Diyos. Dito ay pag-uusapan ng kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Ang pangalan mo ay Ricardo.
Ricardo, kapag namatay ka, Ricardo yan. Hindi ka. Paano ka papasok sa langit kapag namatay ka? What's your name? Rika. Rika po. Nasaan yung do? Nasaan yung Ardo? Kasi pangalan mo Ricardo, ginawa mo Rika. Hindi ka papasok sa langit kapag nagpapalit ka ng pangalan sapagkat kung paano ka nabinyagan, yun ang pangalan mo talaga. Yun ang pangalan mo. At ang lahat ng tao ay may record sa langit. Kung ang pangalan mo ay Ricardo, nakalagay doon, ang ilong niya ay, ang tangos ay 1/4 inch. Ay, namamatay kayo naging 1 inch. 1 inch yung tangos ng ilong mo. Chichikin yan. Ang tangos ng ilong mo ay 1/4 inch, ba't naging 1 inch? Hindi ikaw si Ricardo. Balik doon sa baba. Kaya kung paano kayo nilikha ng Diyos, huwag niyong pababago yan. Amen. Kayong mga lalaki, wala kayong dibdib. Kung meron man, maskulado yan. Babae lamang ang meron. Kapagkat yan ay alindog ng babae. Kaya kapag namatay si Ricardo, may dibdib siyang dala-dala. Sasabihin doon, patanggal mo muna yan. Saka bumalik. Bakit mga kabataan? Gusto niyo pumasok sa langit? Yung ilong na yan sapat na. Kapag sumobra ang pera mo, hayaan mo yung ilong. Ha? At huwag ka magpapadagdag ng dibdib. Sa mga kababaihan, sapat na yan. Kung ano ang nangyari sa inyong katawan na ginawa ng Diyos. Kung kayo small kayo ginawa. Kung kayo medium kayo. Kung kayo large o extra large. Yung pagiging extra large, nasa sa inyo na yan. Kung yung isang platong kanin, naging 2 plato, kaya kayo naging XL. Ha? Punta tayo sa mga kabataan. Ang mga kabataan, kapag sila ay dumarating sa punto ng buhay na natatawag na ang kanilang puso, naghahanap na sila ng maganda sa paningin, iyan ang mga nawawala sa sarili. Hello! Kaya nanay at tatay, bantayan ang mga anak na nawawala sa sarili. Yung tipong sumusubo ay nakanganga. Ang tagal isubo yung kanin. Binibilang. Sapat ang iniisip niya yung kaklase niya. Kapag nakita niyo yan, nanay o tatay, pansinin niyo. Anak, anong nangyayari sa'yo? Sino yung nasa isip mo? Sapagkat ang isang taong hindi normal ang kilos, may laman ang isip niya. Amen! Huwag ninyong hahayaang ganun. Sa isang araw, sa isang beses na ganun, okay lang. Pero kung palaging ganoon, saan ang punta ng anak mo? Sa araw, uuwi yan. Halimbawa, half day. Uuwi yan, sumobra na ng alas 12. Naging alas 2 na. The following day, naging alas 4 na. Naging 4 p.m. na. The next day ulit, naging 6 p.m. na. Hanggang sa umabot na ng 11 ng gabi. Kasi nga nawawala na siya sa sarili. Yung daan pa uwi sa kanila,
na 15 minutes lang, walking distance from the school, sinakay na niya. Hindi pa uwi. Papunta doon sa ibang lugar. Kasi taga roon yung kaklase niya. Yung 11 p.m., ang pinakamaganda, kinabukasan na umuwi. Amen. Bakit? Nag-enjoy na siya doon sa pinupuntahan niya. Sa mga kabataan na narito, walang may tatago sa Diyos. Amen. May pangarap ba kayo? Amen. Lahat naman ng tao may pangarap, di ba? Amen. Sino gumawa ng kanilang mga pangarap sa papel at inilagay na sa altar? Wala. Wala. Meron na. O, sige, nasa altar. O, pakikialaman ha. Hayaan ninyo yung pangarap na yan nasa altar. Yung mga bagong dating, gumawa din kayo. Ng pangarap, isulat ninyo sa papel at ilagay nyo sa inyong altar sa bahay. Kung wala kayong altar, gumawa kayo. Sabihin nyo, huwag pakikialaman. Sabi ng Diyos, gagawa daw kami ng aming pangarap. Lakihan nyo na yung pangarap nyo. Yung tipong ang hirap abutin. Yung tipong napaka-imposible. Sapagkat sa Diyos, walang imposible. At ang gusto ng Diyos, yung hindi nyo kayang gawin, yun ang hihingi nyo sa Kanya. Bakit pa kayo hihingi sa Diyos kung kaya nyo naman ang gawin? Diba? Ang hingin yung pangarap sa Diyos ay yung napaka-imposible. Amen. Yung tipong gusto nyo na maging presidente ng Pilipinas. At yung gustong magpare, gustong maging pope, yun ang hingin ninyo. Isang Pilipino pope ng mga Kristiyano. Amen. Kaya napakahalaga ng papel ng nanay at tatay. Nanay at tatay, hindi lamang sarili ninyo ang inyong iisipin. Kayo'y kakausapin ng banal na Espiritu na parang kaibigan lang ngayon, ha? Parang kaibigan lang, heart to heart talk. Kasi kapag inausap kayo, nang parang takot na takot kayo, yung iba hindi na bumabalik sa sunod na linggo. Kasi ayaw mabis ko yung mga sekreto. Pero kung ang pag-usap ng Diyos sa inyo ay parang kausap kaibigan lang, magiging malakas ang loob nyo. Kapag may iisip nyo, ay ang kaibigan laging handa sa lahat ng panahon.